Wala nang buhay ng datna ng mga otoridad ang 14 anyos na lalaking ito sa loob ng isang construction site sa Bacolod City. Ang lalaki binaril umano ng security guard matapos mahuling nagnanakaw. Nagtamo siya ng 2 tama sa kilikili at dibdib. Siyempre, imbestigaran pa man. Sa bagay, hindi man imutig nga at tutuon sa sulod sang compound ng biktima kag muna isuras na sang gabi. Nakuha sa lugar ang bag na naglalaman ng mga kagamitan gaya ng cellphone at mga barya. Bit-bit daw ito ng biktima habang umaakyat sa pader ng construction site para tumakas. Agad namang sumuko sa mga otoridad ang bumaril na gwardya na kinilalang si Hover John Marco, 18 anyos. Itinurn over din niya sa pulisya ang shotgun na ginamit sa pagbaril. Pero tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Base sa record ng Women and Children's Protection Desk o WCPD, ilang beses nang ipinasok sa Social Development Center ang menor de edad dahil sa pagnanakaw. Pero nagnakaw man o hindi ang biktima noong mangyari ang insidente, kakasuhan pa rin daw ang security guard na bumaril sa kanya. Pananagutan pa rin daw kasi sa batas ang ginawang pagpatay ng gwardya. Kaso siyang atubangon sa biktima, no, sa pamilya, sa kaso ng homicide. Hindi rin nagpaunlak ng interview ang pamilya ng menor de edad. Pinaaalahanan naman ng WCPD ang mga magulang na bantayan ang kanilang mga anak. At huwag nang payagang lumabas ng bahay lalo na kapag 10 oras na ng gabi. Kung nato na panatudaan ng pag-neglect nila, so under sa Republic Act 7610 na ara na dahil isa ka elemento, no, sa pagbabaya sa nila kabataan. O at least kung sila ay ang nagtoy-toy sa paghimo sa isa ka krimen, so may liability gidaan sila. Gretchen Varela, Nagbabalita, Pilipinas.